Yung mga taong nagpupunta sa palengke, ano ang mindset nila? Anong nasa isipan nila? Madami silang mabibili. Yung mga kailangan nila, mabibili na nila diyan sa palengke. Kaya ikaw bilang bahagi ng buong palengke, kailangan sumunod ka rin doon sa mindset na yon. What is that mindset? Dapat may variety ka din. Okay, Gilibers, usapang negosyo sa palengke tayo. Let's go, let's go. Alright, so sa lahat ng mga may pwesto sa palengke, kumusta po ang ating negosyo? Alam ko marami sa kababayan natin na nakapwesto sa palengke na nahirapan. In fact, nandito tayo ngayon sa likod ng palengke at meron dito mga stall na nakasara, mga nag-stop na magnegosyo sa loob ng palengke. So, doon sa mga nag-i-stay o gusto pa rin manatiling magnegosyo sa loob ng palengke, ano nga ba dapat natin gawin? Okay? Alam nyo, para sa akin, unang-una, kung gusto mong mag-stay dyan, huwag tayong magpatalo. Alam ko, marami tayong kukompete. Nandyan na ang online, nandyan ang DIY, no? Nandyan ang iba't ibang negosyo sa paligid natin. So, paano nga ba tayo makakalaban? Okay? So, dalawang paraan. Again, ulitin natin, no? Para sa lahat ng mga nakapwesto sa palengke. Dalawang paraan para makalaban tayo. Okay, so first, huwag nating kalimutan ang mindset ng mga namimili. Ano bang mindset ng mga namimili sa palengke? Una, lower price. Alright? So, pag nagpunta tayo ng palengke, ang na-expect natin, ang na-expect ng mga mamimili, sa 1,000, marami akong mabibili. Sa 2,000, madami na akong mabibili. Lower price. So, manatili tayo sa lower price. Gumawa ka ng paraan para manatiling mababa ang presyo mo. Kung kinakailangan, maghanap ka ng mga supplier mo sa iba't iba pang lugar, maglaan ka ng panahon para makakuha ka talaga ng mababang presyo. Hindi tayo makakalaban sa loob ng palengke kung mataas ang presyo natin. Lower price. That is just following the mindset or the culture or the lifestyle ng mga kliyente natin. Okay? So, pangalawa, paano tayo lalaban sa negosyo sa loob ng palengke? It's the variety, okay? Isipin natin yung mga taong nagpupunta sa palengke, ano ang mindset nila? Anong nasa isipan nila? Madami silang mabibili. Yung mga kailangan nila, mabibili na nila diyan sa palengke. Kaya ikaw bilang bahagi ng buong palengke, kailangan sumunod ka rin doon sa mindset na yon. What is that mindset? Dapat may variety ka din. So kung nasa damitan ka, pwede kang magkaroon ng iba't ibang klase ng RTW. Iba't ibang klase ng mga paninda natin. Kung ikaw ay nasa pagkain, dapat may variety ka din. Kahit anong pwesto natin, kailangan madaming pagpipilian ng tao. Okay? Tapos na tayo sa era na ang store mo isa lang, 2 klase lang, 3 klase lang, 5 klase lang. Hindi po. Alalahanin natin, bakit nagtatagumpay ngayon ang DIY? Kasi ang dami, di ba? Ang dami mong pagpipilian. Ikaw nga'y susuko hindi ikaw yung magsasawa, di ba? So, same in your store sa loob ng palengke. Kailangan mas dumami. So, pwede kang mag-angkat. Mamili ka sa TikTok Shop, mamili ka sa Shopee, kung saan pwede na bumili ka ng bulk para mas maraming makita yung mga mamimili. Okay? So again, sa mga negosyo sa loob ng palengke, kung gusto mo dyan, huwag sumuko. Lower price and variety. Ayan ang panlaban mo. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!